kung magde-deny yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin. Sa ngayon po, nakita nyo po, nakabaliktad. Ibig sabihin po, maraming problema ang kakaharapin ni Alan Peter Cayetano sa kanyang posisyon na hinahawakan ngayon. Maligayang araw po at masustansyang araw sa inyong lahat. Ang dami pong naghihiling sa akin na basahan natin si Alan Peter Cayetano. Ayan na po. Siya ay pinanganak noong October 28, 1970, 55 years old. Actually po, ito ay hiling ng mga nanonood, follower, kung ano ang nakikita ng tarot kay Mr. Cayetano. Alan Peter Cayetano. Okay. Tarot, ipagkaloob mo sa amin, ipakita mo sa amin kung ano ang nakikita mo kay Alan Peter Cayetano. Alan Peter Cayetano, ayan. Again and again, ito po ay for entertainment use. Ang tarot po ang magsasabi, ako po ay interpreter lamang, ayan. Kaya, scrabble ko po, scramble, and talagang para kita nyo po, Alan Peter Cayetano. Kita mo sa akin. Tarot, ipakita mo sa akin kung nakikita mo sa kanyang pamumuno, sa kanyang sarili, at kung anong kaya niyang magawa sa gobyerno. Sa ngayon po, nakita niyo po, nakabaliktad. Ibig sabihin po, maraming problema ang kakaharapin ni Alan Peter Cayetano sa kanyang posisyon na hinahawakan ngayon. At nanganganib pa po siya, hindi pa siya totally permanente. Maaari siyang mapalitan, maaari rin naman po siyang magstay. Yun po ang sabi dito. Pero ayon po sa tarot, mas magagampanan ni Alan Peter Cayetano ang kanyang trabaho dahil taong bayan ang magbubuklod ng kapangyarihan upang ipagpatuloy niya ang tamang daan. Kaya nakita nyo, may sagwan. Tapos ito po si Peter Cayetano, ito po yung inang bayan. Ito po yung signifies po ng bata ay panimulang sumisibol. Ibig sabihin, itong kanyang katungkulang ibinato sa kanya na panungkulan na nito lang ay nagkagulo nga. Ibig sabihin po, kahit marami ang nagtataka at gustong kontrahin ang kanyang pamumuno at gusto agad siyang mapalitan. Ito po ay, kaya po nakaganon, ayaw siyang ipagpatuloy or gusto siyang palitan or ayaw siyang panungkulin. Subalit, nakita niyo po ito, kung siya po ang sasagwan, kung siya po ang mamamangka at babagtas, ang lalim no, babagtas, siya po ay sasabay sa flow kung anong dapat gawin sa inang bayan, mas magkakaroon po ng magandang kasagutan upang ang mga tao, ito po nakita niyo po ito, babaeng ito, babae, inang bayan po ito, sugatan na siya. Ang inang bayan ay nasusugatan na, nahihirapan. Sa 3 tao, sino itong 3 tao? Puro lalaki. 3 tao na pinaiikot ang sitwasyon. Bakit sinabi kong pinaiikot? Nakita niyo po yung mga swords? Yan, ito po ay mga problemang nakapanakit dito kay mother. Kay mother, ibig sabihin inang bayan. Umiiyak po si inang bayan, no? Sana po makita ito ng lahat ng tao na naninirahan sa Pilipinas. Umiiyak po ang inang bayan. Yan po sugatan na siya. Kumbaga sa tusok-tusok ay over na.
kinakailangan ang tatlong lalaking ito. Hindi ko alam kung bakit. Yung isa, nagtatago o malayo. Yung isa, naririto, nakapatong, ayan o, nakatapak sa lupa, pero namamayagpag. At dalawang hugis ng mukha niya, kaya yun, may pula at may dilaw. Ibig sabihin po noon, tapos ito yung isang lalaki na talagang siya yung pinaka mastermind. Hindi ko alam kung sino po ito na pinaka-mastermind, pero tatlo po silang lalaki na kinakailangan ng inang bayan na mailabas ni Mr. Alan Cayetano na ito ang umaayaw o humahadlang upang siya ay manungkulan. Pero sabi nga po, taong bayan po ay gagalaw upang makamtan ang katahimikan. At hindi po ibig sabihin din kamatayan na mamamatay or what. Pero ang ibig sabihin po nito ay delikado ang kanilang buhay. Delikado po ang buhay ng ating Alan Peter Cayetano, kaya mag-ingat. At maaari ring ang ibig sabihin nito ay isang tao. Isang tao, makinig po ito po ay tarot. Ako po ay tagabasa lang. Ako ay interpreter. Nakita niyo po ito si Sir Peter Cayetano. Yan. Ito yung humahadlang kay Sir Peter Cayetano upang siya ay manungkulan. Ayan po. Ayaw siyang panungkulin. Inaan yan. Tapos, ito siya. Ito po ang ating Sir Peter Cayetano. Yan. Lumabas po dito ang inang bayan na duguan na kailangan na resolbahan. At tatlong lalaki, malalaking lalaki. Ibig sabihin hindi malaking matangkad, kundi malalaking posisyon, kung sino man po ito, para makalkal ang lahat ng kasinungalingan at lahat ng problema at lahat ng iniiyak ng inang bayan natin ay kapalit naman ng panganib sa buhay dahil may isang lalaki, ito yung lalaki, na hinahadlangan ang pag-upo ni Sir Alan Peter Cayetano o ng lahat ng mga matitinong opisyales na gustong alamin ang katotohanan sino talaga ang mastermind ng kahirapan ng Pilipinas. Ang sabi po dito, delikado po ang buhay niya. Mag-ingat. Maaring may matamaan din siya or may makalkal siya sa posisyon niya. Kaya mag-ingat po. At sana po marinig ako ni Sir Peter Cayetano. Tatagan niyo po ang inyong sarili. Pilitin niyo po magpakatatag kasi isang tao ang gusto kayong hindi makitang umupo. Paulit-ulit, yun ang sinasabi. Pero, iba-ibang hangarin. At, ayaw nilang malaman ang katotohanan kasi may makakalkal po kayo. Isang katotohanan na magigimbal, oras na kayo umupo po, gigimbal sa buong sanlibutan. At magbibigay laya sa isang tao. Yan po, isang tao, magbibigay laya sa isang tao na ginawan, kaya nga po ginawan ng bulto-bultong problema sa pinansyal. Na ikatatagumpay ng pagkalkal din, sunod-sunod po yun, na mga anomalya sa ating gobyerno. 1, 2, 3, 4, 5. 5 malalalim na anomalya ang makakalkal. Oras na ipagpatuloy o matuloy si Alan Peter Cayetano na maupo sa kanya ngayong kasalukuyang pagiging Pangulo ng Senado. Na maglilid sa utak, yan, utak po,
ng korupsyon ng Pilipinas. So, maaring sa malalim na ito, doon magkaroon ng delikado talaga po ang buhay ni Alan Peter Cayetano. At mapatunayan, nakita nyo to, isang babaeng pilit na pinipiringan, isang babae na pilit na itinatali, ay makakalaya. Kasi, katotohanan lang ang lalabas. Ito po lumabas po ito. Ibig sabihin nito, isang babae, kita nyo naman ini-interpret ko lang, isang babae ang pilit na hinaharangan, pilit na itinatali, pilit na inaalisan ng karapatan. Na dapat, ayun po, kaya may cap siya, ito yun. May cap siya, ibig sabihin ng cap, hawak niya ang katotohanan, kaya po blue siya. Again, ito'y nasa dugo ng politiko at politika, itong babaeng ito. And again, may blood siyang Muslim, so alam na natin, si Sara Duterte. Ang pilit na ilalapit, na unahin, na kaso, subalit magkakaroon po ng liwanag. Talagang maniwala po kayo sa hindi. Ang langit ay gagawa ng paraan. Ayan po. Ayan po yung mga gumagawa ng kwento, balakid. Ito naman po yung mga nakikisawsaw. Na sa halip na makiayos ay hindi, ay mabibigo. Naku, Diyos ko po, natatakot po ako dito. Bakit po? Tagabasa lang po ako ng tarot. Pero ang sabi po dito, lahat ng kanilang ginawang ebidensya ay nanggaling sa isang lalaki. Yan po yung lalaki. Ako'y tagabasa lang po na isusumitin nila. At ang lahat na makikinig sa lalaking ito ay mapapahamak. Ayan. Paano nasabing mapapahamak? Nakita niyo po ba yun? A cup full of blood and poisonous. Yung pong green, poison. Yung pong isa ay red. Ito po ay isang malaking kasalanan na sasagutin, hindi po basta-basta sasagutin. Kung hindi ito po ay para bang bubulusok mula sa kung saan mang kapangyarihan na pinakamataas na kahit ang tao ay hindi mauunawaan. At itong taong ito na lalaki na nagbigay ng mga negatibong impormasyon na sobra-sobra, ayan sobra-sobra, kaya nga po sila tumibag, kaya nga po sila tumumba. Dahil ayon dito, interpreter ako po tumumba na siya kasi nga hindi na tama, may mali na. At itong mga taong nandito na nakatayo pa rin na sumusuporta dito, mapapahamak po. Kung sino man po itong lalaking ito na nagkakalat o kumukuha ng ebidensya at ifinifeed sa kanila, darating ang panahon, lahat ng makikinig dito sa lalaking ito ay mapapahamak. Kaya kung ako po, kung mahal nyo ang inyong political career, ayon po sa tarot pilitin yung wag dito maniwala or wag makinig. Pilitin yung magsiyasat kayo at damhin ninyo sa inyong puso ang katotohanan hanggat hindi pa po huli ang lahat. Alam niyo po kung bakit? Kasi nakataob nga. Nakita niyo po ito? Isang muling pagsibol ng pag-asa na magbibigay ng katotohanan at pagkapanalo sa laban ng isang idinidiin nitong lalaking ito. Maniwala po kayo sa akin, ako po'y tagabasa lamang po ng tarot. Hindi ko rin alam kung ano, bakit pumapasok, interpretasyon, puso sa puso po ang nagbubuklod sa akin sa tarot. Isa lang po ang sinasabi ng tarot. Mag-isip ang bawat tao, mag-isip ang bawat politiko. Kung makikinig dito sa taong ito, lalaki po ito na nagkakalat ng ebidensya at kumukuha ng ebidensya. Sapagkat may lason po ang kanyang ebidensya, may dugo, ibig sabihin noon, darating ang panahon, kakastiguhin ito. Hindi, paniwalaan niyo po ang nabasa ko sa tarot, hindi lang ang langit ang kakastigo, pati ang buong bayan. At madadawit ang lahat ng maniniwala sa lalaking ito. Yun po. Bakit po napunta tayo doon? Kasi po, si Sir Peter Alan Cayetano ay isa sa mga nakatakda na talagang dapat umupo
at pamunuan niya ang pagiging Senado, Pangulo ng Senado. Subalit talagang may kumukontra. At pag natuloy itong kontrang ito, lalo na pong magkakagulo. Di ko alam bakit ang pagkakagulong ito, ayan po, oh. Yan po, hawak ang mundo, tapos may turban, tapos naghihintay lang ng hudyat. Tandaan nyo po, kahit pera po, kahit mali-malitang pera ay hindi makukontrol ang kaguluhang ito. Kaya sana lang, kung ako po sa nakita ko sa tarot, hayaan na lang natin ng taong bayan ang humiling at magkaisa-isa na lang po tayong alamin kung sino talaga ang anino ng kagipitan at paghihirap ng Pilipinas. Para po sa atin na rin po yung ikagiginhawa. Kasi po, magkakagulo talaga. Malaking kaguluhan sa Pilipinas. At pati mga investor lalayas. At sa huli, magiging kawawa ang taong bayan. Kaya yun po ang sabi ng tarot. But, sabi nga po sa inyo, ako po ay interpreter lang ng tarot, malay nyo po, may pag-asa. Naniniwala ako na ang langit, ang Panginoon ay laging may mata para tayo ay tingnan. Kasi ayon po dito, gumugulo lang. Hanggat hindi nagbobotohan year 2028, talagang paguguluhin lang nila ng paguguluhin. Pero may isang darating na magsasalita at maninindigan. At bigla na lang maliliwanagan ang lahat ng kasinungalingan ay nakakapangilabot. Ang lahat ng kasinungalingan po ay mawawalan ng point of view, kundi lalabas po ang totoo. Parang kahit pa sino, kahit paano, ito'y galing na po sa taas. Kaya tayong mamamayan, huwag tayong mawalan ng pag-asa, manalangin tayo, at lagi nating tatandaan, may mas higit pa na makapangyarihan sa ating lahat. At ito'y nakatingin lang. So, tandaan nyo, God sent miracle every day. Kung magde-deny yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin. It seems na yung kabila ay wala talagang credible opponent against the Vice President doon sa 2028 elections. I'm very interested kasi nung interview mo sa bilyonaryo ba yon, you exposed na may nagmeeting at yung may proposal for a constituent assembly para walang election in 2028. Kinumpirma din ito sa isang interview ni Senator Amy Marcos. Would you happen to again narrate to us ano ba talaga yung nangyari as per your information? Okay, Elmer, noong bago magkaroon ng palitan ng Senate President o palitan ng leadership ng Senado, that was a Monday, May 13, if I'm not mistaken. May 11, I filed a column sa Manila Standard. Ang title ay The Plot, kung saan inilahad ko yung isiniwalat sa akin tungkol sa CONAS or pag-convene ng Constituent Assembly upang baguhin ang ating konstitusyon. This was revealed to me and 9 other people on Thursday, the previous Thursday. Ano ba petsa yung 14. May 14 po. Hindi. The previous week. May 10, May 9? 7. 7 po. The previous Thursday, noon, at out of the blue yun kinuwento niya na
sa VIP lounge ng Soler, no? Soler Casino Hotel, ay nandoon si Senate President Tito Soto kasama ang kanyang secretary si Mark Mendoza, dating Congressman Mark Mendoza, at si Speaker Boji Laurel, kasama naman ang isa sa kanyang mga deputy speakers na si Attorney Ferdinand yata yun, no? Hernandez, taga South Cotabato. At ang tinatalakay, ang pinag-uusapan ay yung pag-convene nga ng Kongreso into a Constituent Assembly to amend or revise the Constitution. Ang binanggit sa amin ay magkakaroon daw, or ang isa daw sa mga panukala ay magkaroon ng term extension para sa kasalukuyang re-electionist na mga senador, 12 yan, at sa lahat ng mga congressmen. Term extension kasi gagawin nilang regional ang eleksyon ng Senado. Right now, we elect our senators nationwide. Gagawin daw regional at the ratio of either 2 per region, which means 2 times 18, 36, or 3 per region, which means 54 members of the Senate. So, to transition into that, i-extend na lamang yung term nitong 12 senador na either graduating or kailangan ng mai-re-elect sa 2028, no? Yun ang sinabi, no? Sa amin, no? Na at since we only have 2 years before the elections of 2028 as is scheduled under the present constitution, inisip ko right after the SONA magkakaroon na ng ganyan, no? Mag-a-attempt na magkaroon ng Constituent Assembly. So yun ang sinabi sa amin. Ngayon ako naman, una, nag-usap kami ng 3 doon sa mga nandoon. Pagkatapos nun, at ang usapan namin, bakit isiniwalat yan sa atin? No? Na hindi naman namin tinetake up. Wala naman kami kamuang-muang o ka-idea-idea na magkakaroon ng CONAS, no? Akala namin tulog na yung posibilidad na yan matapos yung pirma iniskatel sa Senado, di ba? So ang isip namin, considering na alam nung nagsiwalat na ako ay sumusulat ng kolom, hindi ito off the record, no? Hindi ito confidential. Kasi 10 kami at isa pa alam niyang manunulat ako at kuminsan nai-interview ako. So syempre parang kayo mga journalist kayo, scoop nyo rin, di ba? So isiniwalat, hindi ko naman isinulat as a news item, sinulat ko sa aking column na lumabas nung May 13. Wala rin akong ka-idea na meron palang ugong sa Senado na magpapalit ng leadership, no? Nagkataon lang na May 13. And then after that, I was interviewed by your former colleague Pam and Marlon, si Trixie, no? Secretary Trixie Angeles, no? Sa Bilyonaryo tungkol doon sa column ko. At doon nga siniwalat yung mga detalyang sinasabi ko rin sa inyo ngayon. Ngayon, hindi ko alam kung si Senator Amy Marcos una, tinanong ako ni Senator Amy patapos mabasa yung column ko. No? I mean, she was able, siguro yung staff niya, pinabasa yung column ko. So tumawag sa akin si Senator Amy at tinatanong kung ano yon, no? So sinabi ko exactly the same thing, the same story that I'm telling you now. At tinanong niya, sino yung nagsabi sa'yo? Sabi ko, hindi ko pwedeng sabihin yan, no? Hindi ko pwedeng sabihin yan. At dun sa interview naman kay Secretary Trixie Angeles, tinanong din ako ron at ang sabi ko, kung magde-deny yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin. Kaya miski kay Senator Amy, hindi ko sinasabi kung sino. Sinabi ko na lang, base na lang dyan, ikaw na magano. Kaya I think in her case, she must have, siyempre, senadora yan, marami ring sources kung sino-sino pa ang kinausap niya. At ngayon, sinasabi niya, na hindi ko naman sinasabi niya na ang plano ay hindi lang term extension ng mga senador at congressmen, kundi pati ang Pangulo. No? Right. Siya, sa kanya na yon, hindi yung galing sa akin. At hindi yung sinabi sa akin nung source ko. Sir Lito, na magtagumpay ito, Sir Lito? yeah, same question. Ano ang chances na magtagumpay ito? Well, una, palagay ko, kanya isiniwalat ni Senadora Amy. Actually, miski si Senate President Alan, binanggit yata ito sa kanyang mga press con, di ba?
Siguro precisely para malaman ng taong bayan at magkaroon ng reaction against it. That was the same reason kung bakit sinulat ko naman ito, dahil hindi naman hindi naman in confidence nung isiniwalat sa akin, at I had the interpretation na kaya sinabi sa amin, tandaan nyo, 10 kaming nakinig nun, sinabi sa amin at kaharap ako na manunulat ako, sinabi sa amin dahil yung mismong nagsiwalat sa amin hindi gustong mangyari itong CONAS na pinaplano ng liderato ng 2 kamara.